Pruning tayo sa ating mga coconut dwarf. Ito ho yung Katigan variety. While nasa abroad pa ako, nagpatanim ako ng 100 piraso. Ang problema ko dito, kinakain ng kalabaw at mga kambing. Pero hindi ako nagpatinag sa mga nagtatali dito, sa mga kapitbahay na mayroong alaga. Gumawa ako ng paraan, nag-research ho ako. Meron akong isang tagabantay, si Kuya JR. Ang aking nakita na pwedeng gawin na alternative na pamamaraan para hindi kainin yung ating nyug na mga kambing, kalabaw at baka. Halos every week pinapahiran niya ng dumi ng kalabaw. So yung malagkit na dumi ng kalabaw sa balde, uukayin mo yan, yung parang putik na didikit siya sa dahon, ibabaw at ilalim. Kahit every 2 weeks maglagay kayo, hindi yan kakainin ng baka, kambing at kalabaw. Effective ho yan mga kapagmas. Pero ngayon na nandito na kami palagi, hindi na ho ako naglalagay para makatubo at makapenetrate ng insakto yung kanyang mga dahon. At nag-spray na rin kami ng insecticide sa aming coconut dwarf. Ito maganda na yung mga dahon, green na, simula na nakapag-spray tayo ng insecticide. Nung una, nang hindi ako nag-i-spray, ito yung nangyayari. Nagda-dry. Kasi pag bata pa mga ka-farmers, nandun pa sa loob, mayroong mga insekto nakakagat, tapos paglabas, nagiging ganito. At tuloy-tuloy na yan. Malalanta. Kaya ngayon, kita nyo naman green na green. Walang lamat ng kagat ng insekto. Yan maganda yung tubo pag na-sprayan siya ng insecticide. Andun yung aking partner, nagpo-pruning din ng mga coconut dwarf. Naalagaan ko to kasi balang araw, maghirap man ang mundo, pwede ako maging manunggiti. Yung gagawa ng tuba. Pag mayroon ako nito, mayroon akong alas. Dahil alam ko lahat ng trabaho, mapasyudad man or dito sa probinsya. Yan yung ating kalamangan sa mga marunong. Yan. Kasi iniisip ko, kung wala na akong choice, gumawa ako ng sanggutan na 50. Sa 50 sanggutan, mas malaki pa ang sahod ko kaysa sa nagtatrabaho sa gobyerno. Hindi naman lahat na nagtatrabaho sa gobyerno. Kung mga teacher 1 or SPO 1, yung 50 na sanggutan, mas malaki pa yung kikitain mo dyan. Totoo po yan. Kasi mayroon akong makakilala na mayroong sanggutan. Doon nga sa amin, mayroong sanggutan na 100 na puno. Kaso dalawa sila ng kanyang anak. Grabe, araw-araw 3 jug, imagine. So kung isang normal lang na nagtatrabaho sa gobyerno or empleyado, mas malaki pa ang kanilang kikitain. Kaya ito yung aking mga alas. Sakaling maghirap man, ay meron tayong tatakbuhan. Naku, may uod, Brad. May uod, Mga ka-farmers, ano magandang pang-spray para sa uod? Yung hindi mahuhulog yung mga bunga dahil may bunga na yung upo. Ayan, yung mga bunga na yung upo. Pa-advise naman kung sino nakakaalam. I-spray kami ng insecticide. Yung mga bunga na yan, maliliit pa. Hindi lang masyado makita. Ayan Ang gagawin namin ni Brad, yung mga tinanggal na dahon ng saging, yan yung kanyang ginawa ng unang araw.
ilalagay sa gilid lahat para malinis. Bawat gilid niyan meron akong tanim na tanglad. Iba't ibang tanim. May sili, may luya, tanglad tapos turmeric. Papunta yan doon sa gilid. Hindi kami nagsusunog dahil sobrang init ngayon. Nagliliyab. Yung mga ilalim ng damo nasusunog. Yung mga tanim na apektuhan. Pinupunasan natin yung ating mga harvest na itlog para siguradong malinis sa pag-deliver natin sa ating mga customer. Meron tayong i-deliver ngayon, 2 tray. At saka mayroong isa din na nag-order, malapit lang. Kalahating tray. Papasobrahan natin ng 2. Yung binta ko mga farmers, 300 ang bawat tray. Okay na ba yun? Tag-10 ang bawat isa. Kasi kung sa tindahan, yung normal na egg ay nasa 12 ang bawat isa. Doon sa sari-sari store. Pero ito dahil brown egg yung ating itlog at semi-organic, okay na ba yung 10 ang isa mga farmers na presyo? Sa mga may mga brown egg dyan, nagbibinta ng mga itlog, pa-comment kung magkano ba talaga yung standard na presyohan ng itlog sa brown egg. Malinis naman siya. Meron din kasing itim na tuldok-tuldok. Para pag in-stock natin, malinis yung mga itlog. Tatapos lang namin ni Brad maglinis dito sa paikot ng aming triangle house. At saka nag-pruning din ng mga nyug, ng mga coconut dwarf. Bukas, gagawa kami ng butas para sa CR. Ang kasunod sa CR, gagawa kami ng kitchen. Pag nagawa na yon, dito na si Brad matutulog. At ako, punta dito, doon naman sa shop. Yung baga, left and right lang. Oops, pag mag-away, yung itlog ng ating mga binibili. Dalawa kayo may parusa. Pag nag-away, dalawa may parusa. Okay? Yung mga itlog ng ating mga alaga, wala mo ng sizing. Lahat kuridas ho yan. Unahin na natin yung mayroong order na malapit. Wahid, Itnin, Talata, Arba, Kamsa, Sita, Saba, hindi na ako marunong. Anong kasunod mga farmers? 13, Kalatas, Arbatas, Kamastas, Sitas, Sabatas, aywa, 17 piraso. Kalahating tray ang kanyang order, pero 17 piraso yung ating binigay. Pasobra mga farmers. Dahil brown egg yung ating binibinta, brown din yung ating supot, syempre. Dahan-dahan bigla. Balutin natin ng cling wrap para pag mag-deliver, hindi yung masira.
Yung iba kasi yung order 12, yung iba 10. Kasi yung iba titikim muna mga kaparmers. Hindi naman lahat gusto ang brown egg. Kaya titikman muna nila bago bumili. Pag nagustuhan nila, uulit na. Ganun lang kasimple. Ito ko lang ng dalawa. Meron pa mga itlog doon na i-harvest. Talagyan yan. Ito for delivery na. Ito rin for delivery. So ayan, mga farmers. Busy tayo dito sa farm. Mag-aalas 10 na. Yung nasa flower shop, si Mrs. Snack para sa ating mga alaga. Pagkatapos nito, uuwi na ako at mag-deliver sa ating brown egg. Ang tawag dito sa amin ay buwa. Sa inyo mga ka-farmers, anong tawag nito? Abo. Sarap yan, pampalamig sa inyong katawan dahil mainit na yan. Sinabi sa inyo kumain dahil marami nangingitlog doon. Baka, ayun. Yung mga nangingitlog, pag nakakita ng pagkain, bumababa. Pero ako isa. Isa lang, isa. Dahil pag walang itlog dito, walang nangingitlog. Lagyan natin ng isa. Ito. Katain nila yan. Mas mainam na mayroon tayong iniiwan na mga tinutukan nila. Para mayroon silang libangan. Ano? Ba't nandito ka sa puwit ko? Oh, kayo nang bahala. Ito pa.